Hello, magandang araw mga ka-agri bakay dyan. Ito po ulit ang status ng aking mga malunggay dito sa Riyadh. Sa ngayon ay napakainit na dito at mahirapan na silang makarecover. Ito, mayroong kaunting bunga pero wala naman yung dahon. Siguro ganun talaga dahil sa sobrang init. Kahit dinidiligan ko ng 2 times a day, hindi pa rin siya nakaka-recover. So, itong aking mga malunggay ay hindi ko to kinapon o pinopruning para na bubunga nga siya. So, ngayon mayroon namang bunga na uubos din kaagad. So, yun po ang status ng aking malunggay. Itong isang puno at mayroon din akong ibang puno na halos ganyan din ang nangyayari. Pero yun namang aking pinutulan o pinopruning ay okay naman din, nakakapagulay pa ako ng dahon. Ito po ay hindi ko to pinopruning, hindi ko rin to pinuputulan man kasi gusto ko nga silang bumunga para makatikim din ako ng bunga. Kasi maraming nagsasabi na masarap daw ang bunga nito. Kaya yun, yung ibang puno ay aking pinuputulan para gumanda ang mga dahon. Ito naman hindi, para na siya ay bubunga nga at makatikim lang ako ng bunga. Yun, no, may mga bunga po siya sa itaas. So yun po ang aking mga malunggay. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung mayroon din po siyang, kahit sa sobrang init, mayroon din po siyang tinatawag na magugulay na dahon dahil nga sila ay aking kinakapon, pinuputulan or pinupruning. So kalahati ng portion ng aking malunggayan ito aking pinuputulan to para na mayroon akong nananatiling magugulay na dahon. Yan sila. Pero yung mga nais kong pabubungahin kagaya nito, hindi ko to pinopruning. So ang nangyari, bumunga din naman. So makakatikim din ako. Ito may mga magagandang dahon. Tapos pagdating naman dito, naapektuhan talaga siya sa init. Yan ang nangyayari sa aking malunggay. Yan, kagaya naman doon yung sa itaas ng aking malunggayan, 4 na puno, maraming bunga, pero yun nga, nawala yung dahon. Compare mo dito sa aking pinuputulan na daming dahon, wala namang bunga. So ganun din po, na kukuha ko na yung technique kung paano magpapabunga ng malunggay. Kailangan wag mo siyang putulan, wag din masyadong ginugulayan ng dahon para bang hindi mo siya sinasaktan. So ngayon kalaunan bubunga siya. Ang una mamumulaklak, pagkatapos makakabuo ng bunga. So ito pong aking mga malunggay nito nasa 2 years na ito. Tapos mayroon akong 2 puno na sinasabi nilang Thailand na variety daw ito. Naka 5 years na ito. Pero itong mga ibang variety galing talaga sa Pilipinas nasa 2 to 3 years na siya. So ito ngayon ang masipag bumunga, yung galing sa Pilipinas. Siguro gusto niya ang klima dito. Yan. So, masipag na dumahon, masipag ding bumunga. Pero ito naman kasing mga Thailand variety, mga malalaki ang butil ng kanyang dahon. Pero siya ang laging nauubos, gawa ng gustong gusto ng mga tao na dito kumuha ng gulay dahil sa unang-una malaki yung mga butil ng kanyang dahon. Yan, kagaya nito. Yan, mga malalaki ang butil. I-compare mo dun sa variety ng Pilipinas na mga mga
maliliit ang bottle, ito mga malalaki. So yan po ang lesson ang natutunan ko dito para bumunga ang malunggay. Ayaw niyang nasasaktan siya lagi, gagaya ng pagkuha ng araw-araw kinukunan siya ng dahon, pagkatapos ayaw din niyang pinuputulan. Kaya bandang huli 2 years bubunga na siya. Una namumulaklak, hindi makabuo ng bunga, tapos kasunod nakakabuo na siya ng bunga. So ganun po mga ka-agri bakay dyan. Welcome po ulit sa ating maliit na page na agri bakay dyan. So sana may mga natutunan kayo at maraming salamat po.